Ano, maggegera tayo or maggugobyerno? Matindi talaga itong si Budol-Budol man. Isipin mo pala, akala mo naman yung handshake na yan ni President Xi Jinping ay kasama sa script ng APEC Summit. Yung pala ito ay namilit lang pala. Pambira, no? Yung budol-budol gang, o galing pambubudol, dinala pa rin niya sa international stage. Utsak, no? Wala sa script, wala sa programa. Pilit isiningit. Yung mga Pilipino naman, ay, okay to si BBM at saka si President Xi Jinping. Nagkasundo na, anak ng kagwang. Yan pala ay nakipagsiksikan lang siya. Pinagsiksikan yung kanyang sarili, namilit lang makipag-handshake para sabihin, meron siyang nagawa dyan sa APEC Summit, dyan kakatapos lang dyan sa Korea. Puta, wala talaga siyang napala. Na kahit si President Donald Trump, tinakasan din siya. Tinakasan siya sa Malaysia, sumunod sa Korea, tinakasan uli siya. Utangin ng presidenteng ito. Walang kwenta. Okay, pag-usapan rin po natin, napag-usapan natin yung bodol o heto. MLLF nagsalita. Meron silang hinanaing at dismayado na rin po sa Marcos admin na nagmistulang binudol din po sila ng gobyernong ito. O ano na? Mga bubunista, tanganistang, loyalista ni Ngagbay Awards, mag-like kayo. Pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. So, unahin po muna natin pag-usapan itong trending kasi pinost niya sa kanyang social media. Itong si Bongbong Marcos. Pinost agad ng admin. Ang pag-usapan po natin yung kumakalat na handshake na talagang, ayan, nakomentuhan nga rin po natin ito kagabi, na lumuhod dito si Bongbong Marcos. No? Pro-China na siya. Pero ito pala ay pambubudol lamang. Pambubudol sa mga Pilipino, pambubudol sa mga incheck, lalo na kay President Xi Jinping. Yung mga moment na yan, alam mo yung isang tao dyan, delegasyon pa rin pala yan ng China. Nung kumusta ni BBM, itong si President Xi Jinping, bigla siyang lumapit. Baka nga sapakin. Gusto yatang sapakin si Bongbong Marcos. Kasi nga, ako'y nagulat ba? Kasi bakit nung sa ASEAN Summit sa Malaysia, binanata niya si President Xi Jinping. Diba? Yung Chinese government, bera siya ng bera. Nagsusumbong ako siya, diba? Sa ASEAN nation. Ang problema, hindi siya kinampihan. At lalo pang na-bad trip yung mga ASEAN leaders sa kanya. Hindi siya pinansin. Parang iniiwasan siya. Kasi siyempre, pag ikaw bansa ng Southeast Asia, nakinabang ka sa China, maganda yung ekonomiya mo because of China, bakit ka naman dito makikinig sa kwanggol? Bakit ka naman kakampi dito sa isang bansa na wala namang ginawa kundi awayin yung China? Wala namang ginawa kundi magtapang-tapangan at ayaw makipagkaibigan. Siyempre, iiwas ka sa taong ito kasi ayaw mong madamay sa sigalot ninyo sa bansang China. Kasi good ang relation ng ASEAN countries sa China, except sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos lang ang nabubukod tangi na binabanata ng China. Ngayon, siguro napansin niya na iniwasan siya, walang kumakampi sa kanya sa pagbanat niya sa China kasi nga, isinusulong naman ng ASEAN ang magandang relasyon sa China. Kasi ang China nga, siyempre, malakas ngayon
maganda yung ekonomiya, bakit kakakampi dito sa kay Bongbong Marcos? So, in short, yung mga pagbanat niya sa China, walang kumagat. Hindi siya kinampihan, ipinagtabuyan pa. Pati si President Donald Trump, na ipinagmamalaki niya nakakampi, mga bubonistang, tanganista, kakampi daw yung Amerika, wala ring time sa kanya. Diba, yung kagabi, i-play natin na video, hindi talaga siya kinamayan. So, iniiwasan siya in short, kasi ayaw ni Presidenta Donald Trump na madismaya ang mga negosasyon nila ni President Xi Jinping. Yun ang nakikita ko dito. Kaya, siyempre, sino bang unahin ko? Yung malaking bansa o kung maliit na bansa? Wala naman akong pakinabang dito kay Bongbong Marcos eh. Nandun na ba ng magandang merkado sa China? Wala naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, puro mga kurakot. Siyempre, siguro, iniiwasan na muna kasi baka madismaya. Yun na nga ang nangyari. No? Yung estratehiya ni Donald Trump, ito yung nabasa ko sa kanya, na iniiwasan niya si Bongbong Marcos talaga. Kasi kausap siya kay President Xi Jinping. Nauna si Donald Trump sa Amerika, di ba? Si Bongbong Marcos nasa Pilipinas pa lang, sa Amerika, sorry. Si Donald Trump sa Korea, sa APEC Summit. Si Bongbong Marcos nasa Pilipinas pa lang nag-press con, pero si President Donald Trump nasa Korea na. Nag-usap na si President Xi Jinping at saka si Donald Trump. Nagkasundo na nga ho sila. At maganda na nga ho yung napag-usapan tungkol sa taripa, tarif. So nakinabang. Sabi nga ni President Donald Trump, magaling na negosyador itong si President Xi Jinping. Magkaibigan kami. Ngayon nagulat si Bongbong Marcos, tika, binanatan ko yung si President Xi Jinping dito sa Malaysia. Pero bakit nag-usap sila ni Donald Trump? Kakampi ko si Donald Trump. So ngayon, nagkaligaga na si Bongbong Marcos. Hindi na niya alam anong gagawin. Kaya ito ngayon, siguro, may nag-advise sa kanya na binanatan mo yan sa Malaysia. Ngayon, nagmayabang ka pa dahil ikaw yung next na chairman sa ASEAN Summit. Pero, bulilyaso si Bongbong kasi si President Xi Jinping naman, yung host sa APEC Summit next year, mas malaki yung APEC kaysa ASEAN Tapos nagbayabang ka pa, imbitahin ko si President Xi Jinping, binanatan mo pa. So ito na yung resulta. Kumbaga nowhere to go. Nowhere to run. Wala nang matakbuhan itong si Bongbong Marcos, wala nang malapitan. Kaya ito, namilit ng handshake ng budol. Ito pala yung totoong kwento. No? Wala po sa script yung pag-handshake na yan. Wala sa script ng APEC Summit, wala po sa pinag-uusapan. Kasi ang usual pala na nakaugalian, yung kumbaga standards, no? Parang standards operating procedure. Yung tradisyon, ayan, tradisyon, ay pag in-award pala yung sa'yo, yung parang chairmanship sa APEC, tinurn over sa'yo, ang mag-handshake lang pala, yung host, present host, at saka yung next na host. Pero itong si Bubuim, umiksi na. Utangin na nakakaya. Namilit ang buang, walang kumausap sa kanya. Ayaw makipagkausap sa kanya ng Amerika, nilayasan siya dyan. Lalo na yung China, ayaw makipagkausap talaga ng China sa kanya. Kasi mahirap siya kausap. Nagdidip-dip Dip. Panoorin muna natin yung video bago natin komentuhan at inamin rin naman niya talaga
Na hirap talaga si President Xi Jinping daw kausap at hindi mahagilap. At baka masakal pa siya. Ang putang ina, nakakahiya ho ito eh. Pakinggan na, panoorin natin yung mga moment na ito. Yung sa likod, People's Republic of China rin pala yan. O pataas din yata na official yan eh. Ito po yung turnover ng chairmanship ng APEC Summit next year, no? 2026. So ngayon ho, turnover ng Korea sa China. Panoorin po natin. Ito narito. 밝은 미래를 Last 열어가길 文 文一演出 기대합니다. 啊，飞出来那只蝴蝶， The butterfly was 음. flying 전혀 in a dinner hall. It 나비가 was very beautiful. 날아다녔습니다. 李在明 너무나도 总统 아름다운 就说 만찬 ：“你们明年的 장소였습니다. 蝴蝶是不是也可以飞起来啊？ 대통령님께서 Are you also 저에게 going to 那 have 么我 a 说 butterfly next 我 year? 希望 내년에 나비를 这只美丽的蝴蝶 날리실 飞到 건가요? 深 라고 圳， 질문을 The beautiful 해주셨습니다. 最好它 butterfly will come to 能够飞 Shenzhen, 得更 여기에 好， 있는 이 아름다운 甚至 나비가 会唱 even 歌。 better, and 신진까지 maybe she 날아와. will sing for us. 노래까지 Thank you. 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. Alakpak, 감사합니다. no? So, ang gagawin lang dapat ng mga leader yan, papalakpak ka lang. Istipot ka lang. Okay, clap your hands and follow after me. Kaso may umiksi na eh. Putang ina, no? Hagip talaga ng video. Okay, palakpak. Okay, tumayo yung present host. Kumusta kay President Xi Jinping? Okay, hanggang dyan lang dapat yung script. At wala na dapat extra curricular activities, no? Wala nang mga kung ano-ano bang abubot-abubot. Ano lang, hanggang dyan lang, no? Ang problema na yung video tumutuloy. May leader sa kaliwang bahagi ng Korea. May leader din sa kanang bahagi ng China. So, iwan ko kung pangilan si Bubuim, bakit bigla siyang sumulpot? Okay, palakpak na dyan. Dyan dapat tapos na. Okay. So, walang lumapit na leader yan. Balik sa upuan yung Korean leader at China. Okay. Yan na, hanggang dyan lang. So, upo ka na. At nakita mo, may leader din sa kaliwang bahagi ng Korea na nahimik lang, nagbihib lang. Ay! Ito, mga bubunista, mga animal kayo. Nambudol yung amo nyo eh. Putang ina, nakakaya. Ipinilit yung sarili. Wala kasing kumamay sa kanya. Puta, mag-shake hands ka dito na ganun eh. Dididip-dip eh. Wag na, hawa pa kami. Ito, umupo yung Chinese leader dyan, President Xi Jinping. Tingnan nyo po ang sunod na mangyayari. May lumapit. Nagulat lahat. Nagulat ang lahat. Pati yung official ng ng China sa likod ni President Xi Jinping. Napatingin, butang. Biglang sumulpot tingin, ay nayupak na to. Okay. Sa ngayon, hangin natin. Tayo, siyempre. Okay. Tingnan mo yung Korean president. Hindi tumingin sa handshake. Tapos yung isang leader pa ng China, lumapit po na masapak kita. Anak ng kagwang, hindi kasama yan sa script. No. Walang nakalagay dyan sa libro ng APEC na lalapitan ng leader ng ibang bansa ang next na magiging host ng APEC Summit. Ano ka dyan eh, nang lamang ka na dyan sa ibang mga leader. No? Kumbaga gusto mong sumipsip sa next chairman ng APEC Summit. I think pinagbabawal talaga yan. Hindi yan kasama. Hindi yung usual na ginagawa dyan. Kumbaga, hindi yan yung tradisyon. Ang tradisyon, pumalakpak ka lang, ang mag-shake hands,
yung present host at yung next na host. Kaso itong animal na kumag na BBM, gustong mambudol. Okay tayo, nagigyan natin. Tuloy natin. 对，这个可以说了。 Nilapitan pa siya ng backup. Oh. Narinig nyo? Parang pinatigil na si BBM dyan eh. Umupo ka na. Anik ka ng kagwang ka. Oh. Okay. Tuloy ang seremonya. Ito yung tinatawag na nakaw na handshake. No? Namimilit ka na hindi ka naman imbitado dyan. Gusto mong makaisa, gusto mong mambudol, pero napanood ng buong mundo kasi yan ay international stage. Para bang ganito, parang away bata, no? Pagkatapos mo bugbugin yung kalaban mo, binanatan mo ng binanatan, tapos nang gustong gaganti, ang sabi mo, peace tayo. Ito yung nangyayari kay BBM. Binira mo ng binira yung China. Ang yabang-yabang pa ng mga supporters mo. Iyong pala ito, ipinagsiksikan mo yung sarili mo. Hindi ka pinansin, Bong. Hindi yan kasama sa script. Yan ay isang nakakahiya na pangyayari. I think first time in the history sa APEC Summit na merong isang leader na nagkalata. Kasi yan, tuloy-tuloy yung seremonya. Seremonya yan eh. Di ba yan, parang circle. Parang nakaikot sila dyan, mga leaders sa Asia. So ngayon, itong si Bongbong Marcos, hindi nakatiis. Kasi sa isip siguro niya, putang ina, binumbahan na nga kami ng water cannon, paano pa kaya pag suminga ito? Pag bumahing ito ng missile, patay tayo. Kung ano-ano pala yung sinasabi ko dun sa ASEAN summit, yung pala sa APEC pala, siya pala yung magiging chairman next year, patay tayo dyan. Pupunta ka ng China, di ba? Bubuem next year. Oh, siya yung chairman, si President Xi Jinping. Ewan ko kung imbitado ka. Ito yung masaklap dyan, no? Si Bubuim, nagsabi niya, imbitahan daw niya si President Xi Jinping. Kasi mas maganda daw yung, baka may magandang pag-uusapan. Parang gusto pa bang ipalabas na, kung hindi kayo umayos dyan sa West Philippines, hindi ko kayo imbitahan. Paano to? Kung hindi ka rin imbitahan sa APEC Summit, at ibaban ka dun, anong mangyayari sa'yo? ang mangyayari, bagsak ang ekonomiya natin. No, walang mga foreign investors na mag-i-invest sa atin, lalo na ngayon na talagang nababalot sa kontrobersya ang ating bansa sa korupsyon. Ito nakakahiya pong pagkakataon nito. Itong moment na yan, nakakahiya. Kasi bakit? Wala talaga yan sa script. Kasi kung gusto mong makipagkausap dyan sa isang leader kay President Xi Jinping, pati kay Donald Trump, dapat nakipag-negotiate, makipag-appointment ka sa mga leader na yan. Hindi mo pwedeng ambusin mo dyan eh. Pero hindi sila nagkausap dyan. Nag-congratulate lang naman siya dyan. Nag-congratulate lang siya. Ito, pakinggan natin siya. At may inamin din ho siya dyan. Okay? Nasaan ba yung sinabi niya dyan? Ito, pakinggan natin. It's very the best information. Teka lang, di pala yan, ito muna. Next lang yun. We witnessed the turnover of the chair of APEC from Korea, the Republic of Korea, and now to the People's Republic of China. So China is going to host the APEC for the next year. It was actually a very productive meeting, and because the subjects that were taken up are some of the most important and difficult subjects
that the Asia Pacific countries are facing. Of course, trade led the subject matters, but of course, many other things came in about the cooperation between countries for AI. What are the directions that we should take? What are in terms of climate control, climate change, what can we do? How do we finally figure out Stop tayo dun. AI daw. Galit kayo sa AI, di ba? Kasi may AI na suminghot siya eh. Sabi AI. Okay, linawin natin yung sinasabi niya kasi hindi ko rin naintindihan masyado eh. Sabi niya, productive daw yung meeting. Sinasabi niya na ito mga AI, no? Pero i-correct natin, hindi po meeting na bilateral meeting yung punto niya dyan. Nakaharap si President Xi Jinping, hindi. Yung meeting lahat ng ASEAN, yung nakapalibot. Ng Asia pala, buong Asia Pacific. Pero yung gusto mong palabas na nagkausap kayo ni President Xi Jinping, hindi sila nagkausap. Walang meeting na nangyayari. Handshake lang, ganun ang nangyayari. Pilit pa na handshake. So wala silang kasunduan. Ang China at Pilipinas. Walang kasunduan, no eh. Ngayon, no, ito, panoorin natin tong ano. Teka lang. Inamin niya mismo na wala siyang pagkakataon na kausapin si President Xi Jinping. So, ang tanging nangyari na pagkaharap nila ni President Xi Jinping ay itong nakaw na handshake lamang, yung ipinagpilit lang niya. So, ibig sabihin, walang negosasyon. O, ito, pakinggan galing na din sa bibig niya. Oh. But I would imagine that his purpose here was to Sorry. Mali yan. Ito pala. Ito. Ria, ito. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan, ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. Namilit ka nga nun sa meeting. Sa ang point niya, ayaw niya talagang pilitin. Minsan nakikita daw niya President Xi Jinping, ayaw niyang sunggaban, ayaw niyang lapitan, no? Kasi baka masuntok siya ng security guard. Nana, lumapit ka na lang para ihagis ka pabalik ng Pilipinas. Takot ka pala masuntok eh. Pero binanatan mo ng binanatan doon sa Malaysia, no? So, alam siguro, tangin na, binanatan ko doon sa Malaysia, magpumilit ako dito, baka masuntok pa ako ng security guard. Okay, ito. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Di ba, baka anong sabihin, baka naman mag-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption for the chair. Galing sa bunganga niya. Hindi pa daw siya nakabati. Kaya pinilit daw niyang pumunta. Narinig niyo. Galing sa bunganga niya, bubunis ang tanganista, na pinilit lang niya talagang makipag-handshake. Wala ngayon sa standards, wala ngayon sa tradisyon. Siya lang ang gumawa, mantakin mo, nagkalat ka pa sa international stage. Hindi ka na pinansin, nagpapansin ka, yan ang mahirap sa'yo. Dahil ang tigas ng panga mo, ang feeling mo, magaling tayo. So ito, pinagsiksikan mo yung sarili mo. Sige, tuloy natin, For 2000, for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Yun yung pinagmalaki mo na nag-usap kayo ng President Xi Jinping. Nakaw na handshake. Ipinagbabawal na teknik, anak ng kagwa. Ito. Putang ina mo. Ngimim. Ito ha. Paliwanag ha. Sino rin naman nag-amin na talagang ipinilit lang niya.
yung pagkakataong iyan na makipag-handshake kay President Xi Jinping kasi hindi pa siya nakapagkausap kay President Xi Jinping. Paano mo kausapin yan? Galit-galitan ka sa China. Mas maganda pa magalit-galitan ka sa Amerika kaysa China. Ang China ngayon nilalapitan ng ASEAN country. Dapat nga wala kang kaaway. So ito, pagkatapos mo binalahura ang bansang China sa ASEAN Summit, pagdating sa APEC, ayan, ipinagsiksikan mo yung sarili mo at ipinilit mo makipag-handshake, wala kayong negosasyon. Gaya ng mga kumakalat sa social media ngayon na di umano'y nakinabang ka sa APEC Summit na yan. Wala kang pakinabang, kawawa ka, umuwi kang luhaan. Gumastos ang Pilipinas sa'yo, pinahiya mo pa, iniwasan ka pa, anak ka ng kagwang ka. O tingnan mo iniwasan na nga ho siya ng China, President Xi Jinping, hindi na nga ho siya binigyan ng pagkakataon makapagkausap kay President Xi Jinping. Pinahiya pa tayo. Puta, inalisan din ni President Donald Trump. So ito lang yung ibig sabihin niyan, hindi ka mahalaga kay Trump at President Xi Jinping. Iniwasan ka sa Malaysia ni Trump, pagdating sa Korea, iniwasan din po siya. Na ang ang purpose lamang ni Trump doon ay makausap si President Xi Jinping. Walang interest si Trump kay Bongbong Marcos. Nilayasan siya eh. Alam nyo, sino nagkwento? Si Bongbong din. Bong, kwento ka nga, Bong. Paano nangyari, Bong? But I would imagine that his purpose here was to connect back with ASEAN and Ano? Tut. Kaya putangin na, wala talagang kakausap sa'yo. Puro ka dip-dip eh. with South Korea and with Japan, and then meet with Xi Jinping. Aha. And he was managed to. Kasi pagkatapos na yung meeting nila ni Xi Jinping, umuwi na kagad. Gawawa! So yung purpose lang daw pala ni Donald Trump doon ay kausapin yung Japan, Korea, China. Kasi pagkatapos magkausap dyan, umuwi na daw agad. Hindi kayo nintay ng kaibigan mo? Alam ko ba kaibigan mo? Anak ka ng gagawang. Hinabol-habol mo pa sa Korea kasi nga, in-stop ka sa Malaysia. Ganoon ni Donald Trump, nandyan si Buboy. Huwag na ka dumiritso kasi magnakaw yan, baka mangawat pa. Mangutang yan, baka hindi pa pagbayad. Mapunta lang sa Ghost Project, 10 anak ng kagwang. Pati sa Korea, hindi rin nakautang to. Kawawang presidente na to, no? Ito na yung presidente na iniiwasan ng mga Asia leaders talaga. Sa asbong Asia talaga. Kasi magre-reflect yan, Kasi, pero China, ayaw lumapit sa'yo, ayaw ka kausapin. Pinagmalaki mo na kinausap ka, hindi ka naman kinausap doon. Siningit mo lang yung sarili doon pag handshake. American ay pinagmamalaki mo, brother to brother daw, ironclad kayo, pero iniwasan ka. Hindi ka pinapaporma. Ano ang epekto sa ating ekonomiya niyan? Hindi yan magandang impresyon para sa foreign investors. Kasi nga, kung ikaw, iniwasan ka ng mga leaders sa iba't ibang panig ng Asia, paano pa kaya yung mga foreign investors? Lalapit sa'yo? Hindi. Walang maglakas ng loob sa'yo na susugal na mag-invest. Sinusuka ka eh. Iniilagan ka, iniiwasan ka. Dahil hindi ka magaling na leader, hindi maayos yung pagpapatakbo ng bansa mo. Pati nga yung taga Brunei, iniwasan ka. Indonesia, ay iniwasan ka, nanggaling ka na doon eh. Kasi yung record mo bilang isang pangulo, kalat na sa buong mundo na corrupt. Corrupt yung administrasyon mo.
Siyempre, yung mga leader na yan, ayaw talaga kakaibigan yung mga kurakot na leader. Inaway mo yung China. Alam ng buong mundo yun. Napanood sa telebisyon. So ngayon, ano ang impresyon ng buong mundo sa ginawang ipinagbabawal na teknik ni Bubuit? Putangin nyo. Pero bago po natin yan pag-usapan, pakinggan po muna natin itong kaibigan nating Didiis din. Yung kanyang impression naman. Bakit, ano ho nangyayari doon? Bakit isiningit ni BBM yung sarili niya? Narito, oh. Tingnan natin. Tingnan nyo to si Ngagba. Budol na naman. Talagang yung picture, as if naman hindi pilit. As if naman hindi napanood ng buong mundo yung illegal na paglapit mo sa presidente ng China para kunyari Correct. congratulate. Hindi kasama sa program. Lalapit ka dyan. Diba? Yung pala, meron ka sariling program. Meron ka sariling script. Nakuha na ng magandang angulo, di ba? Parang hindi naman namin alam na illegal yung paglapit mo dyan. Pinigilan ka pa nga nung nasa likod ng presidente ng China kasi nga, di ba, Correct. mali yung ginawa mo, bigla-bigla ka lalapit. Hindi ka nagpatalo sa Koreano. Hindi ka nagpatalo sa Amerikano. Pinakita mo rin na yung good times ka dito sa China, kahit ng katotohanan na panood ng buong mundo kung paano mo ipinilit, ipinagsisigan ang sarili mo. Nakita niyo kung saan nakabudol to? Budol. Ina mo ka, budol ka talaga. Kakahiya ka, pinost mo pa sa Facebook page mo. Ayop talagang kabudulan ng presidente natin. Ina mo. Talagang no choice si BBM kundi mambudol. Ina mo daw. Ang tawag ni Ma'am, sinabi ni Ma'am, illegal. So, illegal daw yung ginawa ni Bongbong. Illegal. So, wala nga ho yun. No choice si Bongbong dyan. Kasi nga, kailangan din niya ma-impress yung mga foreign investors. Para sabihin, we are in good terms. Maayos kami ni Bongbong, ni Bongbong Marcos at China. Maayos kami ni President Xi Jinping. Na kahit naman ang totoo ay hindi maayos ang kanilang relasyon. Relasyon ng China at Pilipinas, talagang maitim. Nang dahil lang din kay Bongbong Marcos, nang dahil sa nakapalibot kay Bongbong. Ngayon, kung pilit mo ipinagsiksikan yung sarili mo sa China, makipag-usap ka ng maayos. Gusto nating kaibiganin ang China kasi ang China, more on business. Pero bago po natin pag-usapan yung black propaganda ngayon, na parang inaakit na po ni Bongbong Marcos ang China na makipagkaibigan. Wala na, masyadong late na si Bongbong Mag 4 years na siya. Wala tayong napala sa China Sa ekonomiya ng China, hindi tayo naambagan kahit konti. Kahit nga ekonomiya ng Amerika, hindi tayo naambagan Bumagsak pa tayo Pero yung karatig bansa natin, naambagan na. Kaya no choice si Bongbong Marcos dito, kundi makipagsiksikan sa China na talagang isinusuka siya ng ASEAN. Buong Asia, sinusuka siya Pakinggan natin yung pinakamagaling na analyst, political analyst, tungkol sa kanyang nakita. Pakinggan natin. Ang update ngayon, kasi unahin muna natin itong sa APEC. At nag-usap ang US at saka China. ang China. Di ba ito yung sabi magkalaban sila pero nagbibigayan ng magandang mga salita nitong mga ano bang basa mo rito, Prof? And nasaan yung Pilipinas sa equation? Kasi ang mahalaga yung ating interest po sa ating bansa. Correct. Yun na nga ang sinasabi kong matagal na lagi, 'di ba? I think mula nang mag-start akong mag-guesting sa inyo, palagi ko nang ini-emphasize na when you talk about our relationship with superpowers, kasi ngayon si China is a superpower already. Kailangan natin laging isipin kung asan tayo nakaposisyon, kung na dapat nasa gitna ka. Kumbaga, maganda ang relasyon mo sa dalawa, may neutrality ka.
para mabilis mag-maneuver if in any case may tinatawag kang recalibration ng relationship ng mga superpowers, ng dalawang superpowers at the moment. Kasi as we can see, the competition and rivalry of the two superpowers, hindi naman yan mawawala. Ang ano lang dyan is it depends sa leadership ng mga bansang yan. At ang China kasi very consistent yan. Ang leadership niyan, in terms of policy, consistent yan all throughout. Hindi yan usually nagbabago. Ang variable dyan lagi ay yung United States. So before under yung previous administration, makikita natin na intensify yung tinatawag ng geopolitical rivalry and competition ng dalawa. And much more geopolitical. Si Trump kasi businessman yan, so mas economics, mas trade. Initially, you can see the first year siguro ni Trump or first few months yung imposition niya ng trade war, makikita natin na medyo naggitgitan yung dalawang bansa. At makikita natin na, alam mo yun, China will not give in. At the same time, Trump will also put pressure on China pagdating sa economics, pagdating sa trade. Pero look at what happened. Kasi nga, ang China hindi mag-give in at, it will stand, as a country, talagang, kumbaga, ang posturing niya strong din. At alam ni Trump na kapag nakipaggitgitan siya kay China, maaapektuhan at lalong magkakaroon ng problema ang ekonomiya ng Amerika. And at the same time, China, I think, is very pragmatic as well. Na at the end of the day, ang Amerika is also one of their important trading partner. And even a partner when you talk about other issues. So alam ng dalawang bansa na malalaki, ng mga superpowers, na alam nila na to certain extent, even though mayroon silang competition, andyan pa rin yan, they need to recalibrate their relationship kasi yun ang nakakabuti sa kanilang mga bansa. Correct. At the end of the day, if you really look at it, both countries prioritize what you call national interest. Kung ano ang tingin nilang nakakabuti sa kanilang mga bansa. Yun yung kasi ang role ng isang presidente. You have to protect the national interest and what is good for your country. Correct. And you can see it in Trump and President Xi. Kaya kung titignan mo, may recalibration ng kanilang tinatawag mong relationship. From very antagonistic, ngayon nagkakaroon ng tinatawag mong normalcy. To the point na I think on April of next week, Trump will be visiting China, Beijing, showing na ito yung fruit ng aming recalibration at saka maganda pag-uusap na nangyari ngayon sa APEC. Now, asa ng Pilipinas dyan? Laglag. Yun yung sinasabi natin lagi, di ba? From the start, siguro ako nag-guesting sa SMNI, na the Philippines as a small country, you need to learn how to navigate your relationship with two superpowers na dapat hindi ka gigitna or hindi ka maglilin toward one. Dapat, tawag nito, wise enough that you will have room for maneuvers at hindi ka perceive ng isa sa kanila na kaaway or adversary para maprotektahan mo ang sarili mong national interest. So, right now, under Marcos Jr. government, problema niyang malaki yan. Kasi hindi siya pinapansin ni Trump, hindi rin naman siya pinapansin ni President Xi. So, anong kahinatnan natin? When in fact, we need both. To be very frank, we need both. We need to have good relation with China, especially on the trade and economic part. Of course, we have to have a good relation with our traditional ally and recalibrate as well our relationship with the United States that this relationship will not antagonize China kasi dapat nasa gitna ka nga. So ito yung problema ni President Marcos Jr. at the moment. Kasi itong dalawang bansa may tinatawag kang warming up, normalcy ng relationship. Utang ina, no? Si BBM dito, nalaglag talaga. Yun yung nakikita ko dito. Parang pinaing ka lang eh. No? Pinaing ka lang, laglag ka. May laglag ka ni Donald Trump. Ang problema kasi kinaway-away mo yung China. Kung anong pinagsasabi mo, makita mo yung gusto mong sumbungan, ay nakipagkaibigan na rin sa China. Saan ka pupunta? To the moon. So, sa makatwid, yung foreign policy ni Marcos, palyado. Hindi nakakatulong sa ekonomiya, hindi nakakatulong sa national interest. Yung kanyang ginagawa ay personal interest lamang yan.
political interest. Pero pag sa kabuuan, sa Pilipinas, wala talaga tayong dyan. Wala talaga tayo dyan pakinabang. Personal interest, unang-una. Nung inaaway niya yung China, sino yung kakampi niya? Mga dilawan, mga komunista, mga pinklawan. Yun yung interest niya. Magkaroon siya ng alay sa pagitan ng mga komunista, dilawan, pinklawan. Kasi nga, ang inaaway niya mga Duterte. Kasi ang gusto ng dilawan, pinklawan, awayin yung China. Kalabanin. Nakuha nga niya yung atensyon ng mga dilawan. Pero pag kabuuan ang pinag-uusapan, interes ng maraming Pilipino, wala tayong pakinabang doon sa kanyang pakikipag-away sa China. Sila-sila lang nakinabang. Nagkaroon siya ng alay, nagkaroon siya ng bagong kakampi, puro mga komunista, aktivista, mga dilawan. Yun lang nagiging kakampi niya. Pero yung pakinabang sa maraming Pilipino, nagsasakripisyo ang ekonomiya. Wala nang investment, ang mga Chinese sa atin, yung mga ini-invest nila, wini-withdraw nila. Kasi nga, ang tigas ng panga mo, nakinig ka sa foreign policy ng mga dilawan. So ngayon, nung bumabagsak ng ekonomiya natin, no choice siya. Kundi makipagsiksikan at ipipilit yung sarili na pagkatapos niya manuntok, gaganti ng China, sasabihin niya, kaibigan tayo. Siya na talaga yung naglakas ng loob pero wala daw yun sa program. Yung ganon. Pero ano bang napag-usapan nila ng China at Pilipinas? Wala ho talagang napag-usapan. Kasi nga, na kahit itong mga meeting sa EPIC Summit, merong mga meeting na wala siyang alam. O tingnan mo, panoorin natin to ha. Hindi niya alam ang nangyayari dyan. Saan ka? Suminghot ka lang, Yor? Wala siyang alam dito. Pakinggan natin. It's very hard. The best information I got says... What? What? Para kang nagano ng kalabaw dyan. What? Oh. The best information I guess. Sabi na? Tangina. Talo-talo. Ulit. It's very hard. The best information I got. The best information I got. So, ibig sabihin, hindi ka kasama sa mga meeting. Kasi nakakuha ka lang ng impormasyon sa ibang tao. So, the best information I got, so ibig sabihin, nag-meeting yung mga leader, absent ka. So, pinagtabuyan ka. Hindi siya sigurado. Sinasabi niya. Says that they have declared peace for at least a year. So, the trade war will be less intense, at least for a year. Butsang ina, yun daw. Trade war daw. Ay hindi na daw, walang mangyayaring trade war sa isang taon lang. Sa isang taon. Yan yung dinig niya. So hindi siya imbitado talaga sa mga meeting, anak ng kagwang. Tuloy lang natin konti. Or at least that's the agreement. And pag nung sinasabi sa amin, well, for ang usapan nila for puta. Buki. a year. We hope it lasts a year. So do we. So hindi siya kasama sa mga meeting. Yung mga sinasabi niya, yun lang din yung binabato sa kanya ng impormasyon. Tulog, no? Ka pumunta dyan. Hindi ka pala kasama sa mga meeting. The best information I got. So binabatuhan ka lang ng impormasyon. So hindi nang gagaling sa'yo personal knowledge. Hindi yan personal knowledge. Yung mga sinasabi mo na hinto daw yung trade war sa loob ng isang taon.
Putang ina, saan ka? Absent ka? Subudol na naman. So wala siyang ginawa doon, kundi mag-photo op lang. Tingnan mo meron ngayong kumakalat sa social media. Ito, maganda na lang siguro ang i-plus natin itong ito sa mainstream media. No, News 5. E-visa applications bubuksan ng Pilipinas sa China ngayong buwan. Ngayon ay iwan ko po kung kausap ba nila yung China? Kasi hindi naman kausap ni Bongbong Marcos talaga yung China. Di ba? Kasi sinabi naman niya, pinilit lang niya mag-handshake dyan sa kay President Xi Jinping. Pero yun po yung lumalabas na magbubukas na daw ng e-visa applications ngayong buwan para sa China. So, ibig sabihin, naghihikayat na naman siya ng mga incheck na bumalik sa Pilipinas, mga turista. No? Bumisita kayo, ito, mapabilis. Meron tayong electronic visa application, di ba? E-visa, electronic yan. Bubuksan na daw kasi inalis naman daw yan nila noon. Nakaramdam na si Bongbong Marcos ng pagbagsak ng todo ng ekonomiya. Tsaka bagsak naman talaga. Halata na kasi ngayon ang pagbagsak. Noong una, hindi na masyadong pinapansin ng taong bayan yung pagbagsak ng ekonomiya. Pero ngayon, bagsak na, korupsyon, lumalawak, yung mga turista, kulilat. Mantakin mo, pangdulo tayo sa Southeast Asia na pinupunta ng turista. 3 milyon lang tayo ngayong taon. Pero yung Thailand, Vietnam, 10 milyon sila 10 million, 6 million, 5 million. Ganon karami. Yung mga bumibisita sa mga bansang iyan, mga turista, karamihan po yan ay mga Chinese. Teka lang, hanapin ko kung makikita ko pa yung datos. Yung exact numbers. Sa tourist arrival, no? Tourist arrival ngayong taon sa Southeast Asia. Kasi sa Pilipinas, 3 milyon lang. Pero yung pinakamataas, 10 milyon. I think mga 30, lang tayo. Lang medyo malayo na. Basta ganon. Kasi nga, ang pinakamagandang market mo sa mga turista, Chinese talaga. Mababait man ang mga tourist Chinese. Sa Siargao nga sa lugar namin, talagang swerte ang mga tourist spot doon, mga tourist guide, mga hotels doon, napupuno ng Chinese, ng mga turista. Mababait po sila. Yung mga Chinese, pinapangit lang ng imahe ng bunga Marcos admin yung China. Pinapangit lang talaga. Kasi nga, bakit pa kasi nakinig sa mga dilawan? So, ito yung resulta. Nag-suffer yung ekonomiya, tourism industry, bagsak. So, ngayon, ito yung pang-akit nila. Pero ewan ko kung alam na po ito ng China o baka naman, nagpalabas lang sila ng ganito, baka sakali kakausapin sila ni President Xi Jinping. Pero duda po ako kung kakausapin si Bongbong Marcos si President Xi Jinping. Yung pagkumusta ni Bongbong Marcos, kaya President Xi Jinping, iyon ay talagang pambubudo lang. Pamimilit, parang lang yun. Buduling ko nga si President Xi Jinping. Congratulate ko nga, baka sakali makipagkausap sa akin. Pero hindi, mukhang malabo. Hindi basta-basta bibigay ang China. Lumuhod nga si Donald Trump, tayo pa kaya. Bakit niya nga gawin yan? Tingnan mo wala na nga siyang napala sa kay President Donald Trump, lalong wala po siyang mapapala kay President Xi Jinping. Tingnan mo, nakantsawan siya dito. Tingnan mo, sabi ni Chris Choi, Thailand, Malaysia, Cambodia, na no United States military bases. Yun yung IDCA. Philippines, 9 IDCA bases. Trump, I will remove all tariffs for Thailand, Malaysia, Cambodia,
Philippines stays at 19%. Kawawa si BBM. Walang respeto sa kanya. International community doesn't even know how to read a room. I think mga nasa 21 na yata yung ano kasi nagdagdag yata ng 12 ng IDGA sa panahon ni Bongbong Marcos. So mga 21 yung IDGA sites. Yung 9, yun yung luma. So may bago nga dinagdag, nagiging 21. Tangina, dito kabahan ka na eh. Kasi yung Cambodia, Malaysia, Thailand, walang military bases eh. Sa atin meron, pero hindi ka pinagbigyan ni Donald Trump. Kaya ngayon, yung ginagawa niya, ipagpilitan yung sarili sa China. Iwan ko lang kung may mangyayari dyan. Pero sa ginawa ni Bongbong Marcos sa China, pinapaya sa international stage. Mukhang malabo moto yung China dito. Kasi nga, budol-budol, scammer. Ini-scam ang lahat ng mga kausap. Speaking of budol-budol, ito, isa pang nabudol. MNLF. Alam niyo po ba yung NMLF? Bangsamoro, di ba? Yung pistoks pala nila, ang ganda yung ginawa ni Tatay Digong that time. Bangsamoro, Bisiklo, di ba? Ay, pistoks, yung mga MLF na mga armado, sundalo nila, ay sosoko, tapos gawing pulis, gawing militar ng gobyerno. Yun ang ginawa ni former President Duterte. Pero ngayon, magulat-gulat ka, hindi na po nangyayari. Nabudol nga. Kaya ito, nagsalita po sila, pakinggan po natin ang isyong iyan. Kami hindi kami nagsasalita sa MNLF dahil alam namin may mga proper venues for this. Alam namin na yung, for example, yung pagpupulis, no? Meron nang napagkasunduan dyan under the IGRB. But the fact is, there is already delay, no? There's already delay. And that delay has an impact on the lives of our combatants, no? Correct. Yung mga gustong magpulis. 5,000 ho ang nakapasa nung NAPOLCOM requirement. No? Karamihan doon, dinisqualify. Dahil sa neuro daw. It's common sense, no? It's common sense. When you reduce your requirements in education, qualification, you should also relax certain rules like yung neuro. Yung neuro naman, no, it's not a hard and fast rule. May konting adjustment yan. May konting leeway na na-exercise yung mga neuro examiners. So, the point here is, the BOL was ratified in 2019. Bangsamoro Organic Law. Sa loob ng 6 na taon, 300 lang ho ang nakapasok sa PNP out of 5,000 successful examinees. Out of 5,000 successful examinees. I don't want to speak about the issues of the MILF on the commissioning. But the point here is, the implementation of the peace agreement should not race with time. No? Should not race with time. Dahil habang tumatakbo yung oras, tumatanda rin ho yung mga beneficiaries, no? Yung mga recipients. Tumatanda sila. And they are failing. They are feeling yung isolation. They are isolated. After iniwan yung baril, ganun na lang, pababayaan mo rin sila. I think that's the premise here. That's the premise where both the MNLF and the MILF agree. No? And at the end of the day, alam namin nahihirapan si Chief Minister Makakwa, no? But everyone has to say this. Dahil siyang humaharap sa gobyerno. Siyang humaharap sa gobyerno. At ayaw namin na
pagharap niya sa amin, wala siyang may sagot. So at the end of the day, we work in parallel with the interim chief minister to make sure that our clamor are clear and siya ang magdadala doon sa atensyon ng government. At the end of the day, makakakuha siya ng tamang kasagutan sa mga katanungang ito. No? Napakahirap yung sitwasyon ng ating mga leaders. We don't know. Alam natin ngayon, ang nasa isip nila, maggegera ba tayo or maggugobyerno? The same questions have been asked in 1996. Tinanong din si Chairman Miswari, maggegera tayo or maggugobyerno? And I'm afraid that when the issues are crystallized, a decision will be arrived at. And ayaw natin yung desisyon na hindi nakakabuti sa mga mamamayan ng Bangsamoro. The peace tables have not yet been abandoned. Ang concept lang doon sa peace tables are implementing tables lang yun. And I believe that is the proper action there. Magbalik sa pag-uusap, magbalik sa table. Nandalang ho, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang laki ng problema ni Bongbong Marcos dito. Bakit pinabayaan niya ho ito? 5,000 daw yung nakapasa sa Napolcom 300 lang daw na pagbigyan dahil binagsak daw sa neurotest. Putang ina, no? Kaya ngayon, palaisipan sa kanila, pag tinatanong, mag-gira ba tayo o mag-gobyerno? Putang ina, ang laki ng gulo niyan. Kasi nga, ito, diskriminasyon na naman ito sa mga kapatid dating mga Muslim under Marcos admin. Pinabayaan Kasi nabisi sa pagnanakaw itong gobyernong bangag na ho ito. Pag sumiklab ho ito, di naman tayo sa nag-uudyok, pero kita mo naman yung pagkadismaya nila sa Marcos admin. Nag-decommissioning, isinuko yung barel. Pagkatapos isinuko yung barel, inaiwan mo sa ire. So, trinidor mo, binodol mo. Yan ang nakatakot dyan. Mag-gira ba tayo o mag-gobyerno? Siyempre, walang maganda sa gira Iniwasan nga natin yung gulo sa China, sa West Philippine Sea. Tapos pala ito ngayon, may problema palang kinakaharap ang gobyerno ni Bongbong dito sa mga Bangsamoro, Autonomous Region, na pinabayaan ho nila. Na-isolate nga, tama Paano yun? Tumatanda na daw yung mga nakapasa. I-considera pa ba ho nila? Dapat may gawin kayo dito. Kasi itong mga to sincero sa usaping pangkapayapaan. Kaya nga pinirma ni Tatay Digong yung 2019 yung Bangsamoro Organic Law, di ba? Bangsamoro, tama. BBL, Bangsamoro Basic Law. Yan. Basta ganun. Para sa mga kapatid nating mga Muslim, Bangsamoro Basic Law. Kasi nga, ang gusto lang naman ng mga yan ay kapayapaan. At ang mga kapatid kasi natin na mga Muslim sa Mindanao, napabayaan ng gobyerno. Kaya nga gusto nga humiwalay. Di ba? Noon-una sila ni Normie Suare. Gusto na humiwalay nga Mindanao. Kasi napabayaan. Yung concern ng mga taga Mindanao, especially mga kapatid nating mga Muslim, hindi pinapansin ng gobyerno. Kaya gustong humiwalay ng Mindanao para magkaroon ng sariling bansa at sila na lang magpapatakbo ng bansa. Kung meron silang mga naisip na magandang batas para sa bansa sa Mindanao ay magagawa nila. Hindi kagaya nito. Pati ba naman yan? Umasa na nga ako sa exam sa Napolcom tapos pipigilan mo pa. Or what? Anong saysa yung peace talks na yan? Peace process na yan? Kusang sumuko sila. Pero ang resulta,
na traidor sila ng gobyerno, anak ng kagawang. Kung babalik yan sila sa sa dating ginagawa nila na magre-rebelde sa gobyerno, ano ang mangyayari sa bansa? Di lalong babagsak. At ang tatamaan na naman ang Mindanao. Sana gumawa ng hakbang itong gobyernong ito. O kung ayaw gumawa ng hakbang ni Bongbong, mag-resign na lang at ipaubaya na lang kay Vice President Inday Sara nang umunlad ang ating bansa at maubos lahat ng makurakot sa bansang ito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.